Okay, hi Kablabs! Hello, kamusta po kayo lahat? Ayaw magpa-video ng isa at hindi para siya naliligo. Wala siyang magagawa kay Commander. Okay, meron tayong good news mga Kablabs. May dumating na sulat. Tada! Okay mga Kablabs, breakfast muna tayo. So meron tayo ditong blueberries with Weetabix. Ayan. Hot dogs, ito yung dala nila from Pinas. Yan ang breakfast ng mag-ama. Kain muna tayo before our mission for today. Okay, baka magtaka kayo mga Kablabs. Ano ba itong puti? So, sugar po yan para malasa ang ating Weetabix. Kasi yung Weetabix natin is walang ano yan, walang flavor. Cereal po siya sa mga nagtataka kung ano ang Weetabix. Wow! High fiber, low in sugar and salt with 100% British whole grain wheat. So, ganito yung laman niya. Kukuha ka na lang dyan kung ilan yung kaya mong kainin. Diba, Kian? Minsan po, ang nilalagay ko dito, either blueberries or banana or apple. Pero today, itong blueberries muna. Okay, hi Kablabs. So, meron po kaming good news sa inyo. May dumating pong sulat ulit ngayon about po ito sa pagkuha ng driver license ni husband. Kung napansin nyo, nung kami naglilipat po dun sa Operation Lipat Bahay, moving into new house, di ba may dumating na postman? So, dumating yung pangalawang sulat nung time na yon. And then, today, dumating na yung mismong card na inaantay namin. Bibigyan namin kayo ng recap ng mga dates kung kailan kami nag-apply at kailan siya dumating at kung magkano. So, dito po sa UK kasi, marami silang procedure para makakuha ka ng license. So, may Kablabs po tayo kasi nag-comment na i-vlog daw natin yung proseso ng pagkuha ng driver license dito sa UK. So, unang-una, pupunta po tayo sa gov.uk. Hanapin natin doon yung about sa driving. Then, nakalagay doon, hanapin natin yung learn to drive a car step by step. So, unang-una, sa pagkuha ng provisional driving license, you must be at least 15 years and 9 months old pataas. Doon sa pinaka-maximum, I'm not sure kung anong edad. And pangalawa, magbabayad tayo ng 34 pounds. Then, kailangan, syempre, nakatira po tayo dito sa UK. So, yung duration po ng pag-a-apply namin is, nag-apply po kami via online, kasi dito po sa UK, more on online sila. Nurid ka nang pumunta. Nag-apply po kami online noong August 2. Yan, kaming dalawa ni husband. Yung nag-apply via online. And, tapos, August 9, nung kami ay kasagsagan na naglilipat, dumating ito, yung sulat na ganito. Ang nilalaman nito, hindi lang ito yung form, kasi isinend na namin. Kailangan namin fill upan siya. And kailangan maglagay kami ng picture ni husband. Kailangan yung picture na yun ay at least 2x2 white background. Kasi yun yung ilalagay sa magiging ID nyo. After nun, nagbayad na rin kami ng 34 pounds online din. Ilalagay mo lang din yung credit card mo. And nanghihingi sila ng any IDs. Pero ang napili namin is yung BRP. Kasi kung ilalagay mo yung passport mo, masyado siyang bulky at sobrang na kasi yun, nakakatakot pag passport ang papadala mo, diba? So yung BRP, Biometric Residence Permit ni husband ang isinend namin. So nakalagay dito, ipapadala mo siya sa post office. And August 11 namin ipinadala via post office. Ang ibinayad ko ng mga Kablabs ay 11 pounds. 11 yung na-choose namin kasi yung meron siyang, naka-register siya. So, syempre, may kasama siyang BRP may kasama siyang ID. So, gusto kong i-make sure na natatrack yung sulat kung nasaan na siya. So, kahit medyo mahal, kahit medyo pricey, yun yung pinili ko. At least, magkawalaan man, meron kang copy. And after nun, nag-antay na lang kami. So, yun yung pag-aantay para dumating yung ID, yun ang pinakamahirap sa lahat. Kasi 21 days kami nag-antay bago siya dumating. Sa mga napanood kasi namin at yung sa isang kaibigan ko, 2 weeks lang siya nag-antay. Sa amin, 21 days. Kasama na dun yung Sabado at Linggo. Kasama na, opo. And, tada! Karating lang po niya today. Siguro kaya siya natagalan kasi inuntay siguro. Kasi yung iba kasi, nauuna muna itong BRP bago yung mismong card. Tada! So, ito yung BRP ni husband. Dumating na. Nag-worry ako kasi ang tagal dumating. Sabi ko, di ba nag-a-apply siya. So, kung matanggap ka sa trabaho, hindi ka rin nila matatanggap kasi wala kang BRP. Isa to sa requirements bukod sa passport. Mas ino-honor nila yung residence permit kasi namin to. So, kailangan may residence permit kapag nag-a-apply ka ng trabaho
dito. Sabi ko, kung matatanggap ka ngayon, hindi ka rin makapag-umpisa kasi wala ka pang BR. Kaya nung dumating siya, yun, tuwang-tuwa ako. And pangalawa, ito na yung probational. Sa ngayon, probational muna siya. Probational driving license. I-discuss ko sa inyo mga kabilabs kung ano yung step by step na pagkuha ng driving license dito. So, unang-una, check you're allowed to drive. So, kung ano ba yung pwede mong i-drive daw. Step number 2, get a probational license. So, ito yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Step 3, driving lessons and practice. Pero dahil si husband ay marunong na, so no need na yun. Skip na siya doon. And prepare for your theory test. Yung theory test, alam naman natin na medyo mahirap yon. Kailangan niya mag-review. So, nag-review na siya, di ba? Ang importante naman is willing kang pag-aralan kahit na alam mo sa sarili mong driver ka na ng matagal. Ilan taon ka na nag-drive eh? 7 years. 7 years na siya nagda-drive. Pero sa Pilipinas kasi, ay alam naman natin lahat na sa Pilipinas, nasa left yung manibela. Left-hand drive. Dito naman sa UK, nasa kanan yung manibela. Habang nagpa-practice ka ng theory test, nahihirapan ka ba, be? Hindi naman. Exam lang naman yun eh. About sa? Traffic sign. Okay, so step number 4, pag ready ka na, book and manage your theory test. Malapit lang naman dito, nasa bayan lang namin. Di ba napuntahan natin na di sinasadya, no? Yung theory test, kung saan siya kukuha ng test. So, may idea ka na ba, be? Gusto mong i-discuss sa kanila kung anong gagawin sa theory test? Bago na pag gano'n lang. Okay, saka na lang mga kabilabs kapag ka naranasan na niya. Kasi sa ngayon, pinaghahandaan muna namin. Kasi may nakausap kaming kapwa Pilipino. Talaga daw madugo talaga ang theory test. Kaya binigyan kami ng application. Play Store din mag-download doon. Oo. Doon mag-review. Oo. Kasi talagang mahirap daw talaga ang exam. Pero yung apps na yun may bayad eh. Sa narinig ko, 4 pounds. Hindi siya libre. Pero malaking tulong yun. Meron pa yun, may hazard pa yun. Hazard test sa loob din ng DVLA. Nakaupo ka lang sa isang, sa isang table. Nakaharap sa computer. Oo. Kunwari magdadrive ka, pero nakiklik ka. I-click mo lang yung mouse pag may hazard. Anong ibig sabihin ng hazard? Parang ganito, ba? Nagmamaneho ka, tapos may cyclist, yun, hazard na rin yun. Kasi di mo alam yun kung yun eh, tend to right or left, kaya sinasabi ng hazard. O kaya may isang junction. Ang tawag sa Pilipinas, intersection. Intersection. Dito sa UK, junction. So, i-update na lang namin kayo mga kabilabs after niyang makakuha. Kasi, para sa akin kasi, nandun yung, career niya pagdating na araw. Hindi, sa ngayon, hindi pa siya pwedeng maging delivery boy, hindi pa siya pwedeng maging driver ng Amazon, ng bus, yung mga dito. Marami kasi talagang work dito sa UK. Especially kung ikaw ay driver, maalam magmaneho. Oo. Pero sa ngayon, any job naman is hindi naman siya maselan. Madagdag ko lang, itong provisionary license, kumbaga sa Pilipinas, parang ano lang to, student driver license. Oo. Pwede mo siyang gamitin, pero dapat may kasama ka pa rin na meron talagang lisensya dito sa UK. Mailadag ko lang din pala mga kabilab, 10 years ang validity niya. Ang nakakatuwa kasi dito mga kabilab, si Kian, pwede na rin siya kumuha kasi 16 years old na yung anak namin. And nagda-drive na siya. Pwede na siyang kumuha nito kasi 10 years naman ang validity. And ang maganda rito ay magagamit mo siya as valid ID. Nandito kasi yung address mo. Nakakatuwa lang. Tapos parang wow, may driving license ako. Kahit sabi mong probational yan, ID pa rin yan. Diba? I'm thinking din na baka kumuha ako and yun yung iba-vlog ko on the spot sa inyo or tutorial. Gagawa tayo siguro ng tutorial na naka-screen record kung paano ko siya fill upan. Baka yun na i-share namin para sa mga papunta pa lang sa UK or kahit yung mga wala dito sa UK, magkaroon kayo ng idea kung paano kumuha ng driving license dito. So, pagka nakapag-book ka na ng theory test, after nun, step number 5, book and manage your driving test. So, merong professional. Kasama sa kanila doon, kumbaga sa atin, LTO. Ang kasama naman, yung member ng DVLA. Oo. Habang nagda-drive, titingnan yung kapasidad mo sa pagmamaneho. Tatanong-tanong siya, And ang technique dyan, mga kabilabs, sabi nila, mas advantage kung sarili mong sasakyan ang dadalhin mo. Kasi gamay mo na yun eh. Magastos kasi mag-aarkila ka pa ng sasakyan na dadrive mo eh. Pero oras daw yun. Yung mga katrabaho kasi, yan ang pinag-uusapan namin. Pero mahal daw yun. Kumuha siya ng driving lessons, ang bayad niya ay 35 per hour. Wow. Yun, ganun kamahal. So, okay, let's say nakapasa ka na, i-update na lang namin kayo. Kasi yun ang number 62 when you pass.
Okay, so yun po yung duration. Ginawa namin tong vlog para magkaroon kayo na idea sa duration ng pag-apply. So sumatotal, August 2 kami nag-apply and September 1 ngayon. So kung may plano kayong kumuha ng provisional driving license, mag-allocate kayo ng 1 month para makareceive kayo ng provisional driving license. So that's it mga kabalabs. Thank you. Thank you for watching. Bye! Hi, kabalabs! So, gumagawa po tayo ngayon ng leche flan. Habang tayo ay nanonood ng worship Okay. sa Israel. Sabay na kayo dito para ano. Amen. Salamat sa Diyos at yan. So, ito yung dati mga kabalabs. Ito pa rin yung gamit natin. Salamat sa mga kapatiran na So, sa pagluluto ng leche flan mga kabalabs, it's very important na isasalang mo siya ng ganyan. pasalamatan ko si Then, so turn on mo siya sa keep warm. Yung mga Yan. So, keep warm. Sa umaga pa lang. So, may timer naman siya. Malalaman natin kung ilang minutes na. So, yun, manood muna tayo mga kabalabs. Kalakasan. So, yung part 2. Lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas mo sila ay talagang ginagabayan din po sila. Salamat sa Lord, talagang pinupuri ko siya at ang aking puso talaga ay nagagalak. Lalong-lalo na sa kanyang mga salita na Thank you, Sis Lolita. God. No? Salamat sa Panginoon no, sa buhay mo. Ito nga naman na dapat lagi natin siyang purihin. Totoo naman talaga yun na whatever struggles nagdaraan na natin, huwag tayong susuko at huwag tayong titigil. No? Kasi, Okay, so tuturuan natin siya mga kabalabs para matuto na si Bagay, husband. tayo makakain yan eh. Huwag mong ipa-flat masyado. Huwag mo siya masyado ipa-flat. Ibilog mo muna siya. Tapos isang ganun lang. Yan, tama na, tama na. Isang ganun lang, be. Kasi pa-flat din yan sa oven. Siya magdikit-dikit yan pagkakaluto. Ako rin. Maganda manipis. Pa-flat pa nga siya dyan. Siya yung nabibling cookies. Manipis. Yung gusto kong mangyari. Ganon. Pag gumagawa po kasi ako, 2 days lang. Ubus na. Okay, so ito po yung gawa ni Mister, mga kabalabs. Isasalang na natin siya ngayon. Yan. 12 to 14 minutes only. See you after 12 to 14 minutes. 175 degrees Celsius. So, orasan ko rin siya na manual. Ang oras ngayon ay 17:56. Okay, hello kabalabs. So, di ba pinitpit ni Mister? Sabi ko huwag niyang pitpitin. Oh, ayan. Yan ang naging kainatnan. Tama. Bilisan mo, Bet. Meron pa tayong second batch. Gagawa pa tayo ng cookies oatmeal. Chocolate chips po ito. Talagay na yan. Chocolate chips po yan ni Mister. Ay, palamigin pa natin. Yung susunod. Kasi magsasala ako dito eh. Kailangan pa bumili tayo ng isa pang ganyan. Malinis po ang kamay ko ah. Tignan po natin ang reaction ng aming anak mamaya. Tignan ko kung hindi siya magugulat. Hindi kiyan ako ulit magbe-bake. Baka last na yan. Follow me out down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Tuturuan ko kayo ng proper na paggawa ng chocolate chips, mga kabilang. Yung chocolate chips na totoo. Hindi yung ginawa ng isa dyan. mga dagat, lahat ng mga bagay na makikita sa mga lugar na yun. Pero nung ikapitong araw
He is showing us the value of resting. Napakahalaga. Kabilin-bilinan ko, wag nang pipit-pitin. Isang ganyan lang. Ginawa niya ganyan niya. Very important sa buhay ng isang tao. Yan yung isang bagay na minsan nawawala sa mga caregiver dito sa Israel. Yung pagpapahinga. Ganyan no, paglagay mo, Instead na magpahinga ganyan mo lang. Actually, nakalagay sa inyong napaka-importante yung pagpapahinga sa buhay natin. Don't neglect the rest. Si Lord mismo, kahit hindi siya pagod, He show us the importance of resting. You know, nagpahinga ako, kaya blines ko ang araw na yon bilang araw ng Sabat na dedicated sa akin, ako si Lord ang Diyos mo. It's just important. Makita natin kung ang mga Israelites they are commanded by God, who you to rest. Alam natin na napakahalaga yung pagpapahinga. 6 days. They have given time to work, but only 1 day. Magpahinga ka. Kaya sabi ng Panginoon, Sabbath actually restoration yan eh. Di ba? Kumbaga reflection, time na mapakahinga talaga. Pero ngayon, syempre, masyado na silang, yung iba na yung ginagawa nila sa sobrang dami na lang mga bawal, di ba? Nakaka-burden na sa kanila yung Shabbat ngayon. Actually, even the Lord Jesus Christ, He rests. If you read Mark 6 verse 31, Okay. dito kasi ang daming So, wala siya mga kabilabs, ha? daming sumusunod sa kanya when He was there in Galilee. So ito, marami isang pinakain yata dito after, no? Yan, pagbalik ng mga apostles, kinento nila kay Jesus ang mga ginawa at tinuro nila. Dinagsa si Jesus ng sobrang daming Okay, tao. so tingnan natin mamaya Halos di na mga makakalain kabilabs. sila Jesus. So, gagawin naman natin ngayon kabilabs ay cookies oatmeal. So, galing siya sa oatmeal. And syempre, para sa Panginoon. Pray tayo. Father, we thank you for tonight. Salamat, Panginoon, sa iyong... Oo, na naman. Sa bakas may mga kain na dahil. But Lord, Ito, ayan o. Ako nagawa niyan. Ginto. salvation and even Lipis. Ako nga nagawa niyan. Taste it. bawat isa We believe it. So, ilang beses ko na pong ginagawa to mga kabilabs. And, ano masasabi mo? Sarap yan. Nakakabusog. Pag ilang gawa ko na yan eh, hindi ko lang naipa-vlog. Tapos ito yung pinakapalpak mga kabilabs. Maganda yung mga gawa ko nakaraan eh. Salamat din sa mga kapatira namin na nanonood, sawang nakikinig at nag-i-involve through sharing. Salamat sa Yun pa kaya no? Yan ang gawa ni Mami. Excuse me. Excuse me. Naniniwala ka. Naniniwala ka. Eto, cookie. Naniniwala ka na ba ko yan? Yan. Kung naniniwala ka last na to ah, hindi ka na makakaulit. Mamatay na ata tayo. Tawang-tawa siya sa kalukuhan niya. Siya gumawa niyan. Kaya tawang-tawa siya. Sarap kaya. Gagan. Paano mo ko kayo masaktan? Hindi, masarap nga. Pero yung itsura ba? Hindi pa nakatono yung gitara. Wala sa tono. Di ba practice ka lang yan? Gusto mo ba dalhin natin sa ano? May budget pa tayo. Para saan? Bilang libro para sa gitara. Wala sa library eh. Sa Google, song hits Sabi wala. mo, piprint out ka na lang. Yan. Oo, ano nangyari? Ang gawin mo muna, yung mga alam mong kanta na madadali ang chord, yun ang i-print mo. Sarap nga. Pag ganun, yung gusto ko. Video mo. Sarap kaya. Pero kung tatanungin niyo ako kung bibining ko to kapag nakita ko sa labas, balik ko lang ng hindi. So, ito yung ano, Hindi lahat ng maganda sa second mata, version, cookies oatmeal. hindi lahat ng maganda sa mata, masarap. Minsan yung pangit, yung pang masarap. Okay, so, hindi ko alam kung ano kainat na ng ating video. Kalat-kalat na mga kabilab, sabog na. 1853. So, kumustahin naman natin ngayon ang ating leche plan. Tingin ko okay na itong leche plan. Okay na, hanguin mo na. Ilagay mo na yung second batch. Bilang manggagawa ng leche plan ng ilang taon na, isang tingin pa lang, alam ko na. Okay lang siya, okay. Hanguin na, be! Wait. So, dahil nandito si husband, utusan natin siya. Para hindi ako mahirapan. Hindi pa din nakakabili ng steamer mga kabilabs eh. Kaya dyan natin niluluto. Kung may steamer, mas maganda. Okay kabilabs. So, ganito talaga ako magluto ng oatmeal, ng cookies. Nagkataon lang yung nauna
kasi medyo palpak kasi nangialam si husband. So, ganito talaga ako magluto. So, ito na yung kinalabasan ng cookies oatmeal. Ayan. So, ginagawa ko, dito ko na siya pinapalamig kasi cost cutting tayo mga kabilabs. Wala pa tayong pambili ng sobrang daming. Kasi lahat to binibili, di ba mga kabilabs? Alam niyo naman na ultimo kutsara, tinidor ay binili namin. So, unti-unti muna. Sobrang pricey lang. And actually mga kabilabs, meron na akong mga dito binili. Ayan. Kasi baker talaga ako. Isa yun sa kanya hihiligan ko talaga is mag-bake. So, unti-unti namimili na ako ng mga equipment ko. Unana ba kami ni Kian? Yan kasi yung anak ko mga kabilabs is mahilig talaga siya sa sweets. So, kaya bumili kami, yung mga binibili niya, kaya ko namang i-bake. So, why not ako na lang gumawa? Ano pa siya? Masarap pa yung pakiramdam niya na mami niyang gumawa. Kasi mga kabilabs, so nasa Israel ako, ibang tao yung nakakatikim ng ginagawa ko. So, syempre ngayon, gusto ko lang bumawi sa anak ko na ay, yung mami ko pala, marunong. Marunong pala siyang gumawa. So, gusto ko maging proud din naman ang bata. So, ganyan lang naman. Napakadali lang naman ito eh. Yung kanina kasi mga kabilabs, medyo palpak. Yung butter, nasobran ako ng milk. Naging liquid yung pag-melt ko. Dapat kasi room temperature ang butter. Hindi ko naman naiano sa inyo to, na-discuss. Parang lang to, yung ginagawa ko ngayon ay pampahaba lang ng vlog. Kasi yung ginawa kong vlog ay short lang. I think ang kasunod dito ay paano magpa-check up. Dinugtong ko lang. Galing ako pang gabi mga kabilabs. Bukas ay once a week ako ay merong isang pag-umaga. Okay, so ganyan lang. No need mo siyang iganon kasi magpa-flat siya ng kusa sa loob ng oven. Ito yung before and ito yung after. Okay, sasalang na natin yung last batch natin. So, ayun mga kabilabs. Dito na natin tapusin ang ating vlog. Comment down below kung gusto nyo malaman paano ako gumagawa ng aking cookies. Ayan. So, ito yung oatmeal. Yung nauna, chocolate chips yun. Masarap sa kape. Bye! Thank you for watching mga kabilabs. God bless you all.